Sa podcast, Kuya Jim at Kuya Jay, may kwento ka pa? Tara na, dito lang sa Usap Podcast. Buhay-buhay lang, okay lang, Usap Podcast. May kwento ka ba? Tara na, Usap Podcast. Isang maganda at pinagpalang araw sa ating lahat, sa mga lahat ng nanonood ngayon, gabi, at sa replay na makakapanood. Nagdideklara ako sa inyo ng masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa. At binabati ko po kayong lahat, sa lahat ng nanonood po out there. Na Kuya Jay, Anywhere. at ngayon ay marami pong excited talaga na mapanood ang isa sa mga kaibigan po natin na pastor na inimbitahan po para mag-guest sa ating unang araw ng podcast na ito. No? To God be the glory sa buhay ng kaibigang pastor natin na ito. Hindi na natin ito patatagalin, Kuya Jay, no? Ipakilala na natin. Babati din ako, Kuya Jim. At welcome sa ating unang episode dito sa ating Usap Podcast. Ako nga pala si Kuya Jay at Si Kuya Jim. at Ayan. katulad nga ng sinasabi ni Kuya Jim, meron tayong guest ngayong araw, ano? Go ahead, Kuya Jim. Ang guest natin ngayon walang iba, no, nanggaling pa po ito sa malayong planeta. Sa Pluto magaling. Alien! Alien! Hindi. Siyempre, hindi na natin patatagalin. From Christ For All Church, Dalandanan. Dalandanan, Pastor Anjo Faustino. Ayan. Welcome. Palakpakan naman natin si Pastor Anjo Faustino. Ayun. Welcome, Pastor. Ayan. Thank you, Ayun. thank you. Okay. Salamat Praise sa God. invitation. Andito na yung ating pinakaabangang Pastor Anjo na poging-pogi. Ayan, handang-handa na siya ngayon. Siya ay ating, siyempre, una sa lahat, kakamustahin. Kuya Jay, pwede bang kamustahin mo si Pastor Anjo? Paano kung ayaw kong kamustahin? Pwede bang hindi? Kamusta biyahe, Pastor? Okay naman, nice naman. Kaya lang, hindi makarating. Bakit naman? Kapit na akong kasi kabla ng kabo eh. Ayaw ko na Ayan, si Pastor Anjo ng Christ for All Church Dalandanan. Praise Every Sunday, siyempre. Siyempre, yung yung oras. kanyang gawain. Yung oras. Sunday, 9:30. Ayan, batiin mo naman yung mga yung mga pinapastolan. Dalandanan po. Meron po kaming gawain dyan, Christ for All Church Dalandanan. Every Sunday po, 9:30 a.m. At meron din po kami 4:30 p.m. Wow, Invite po dalawa. namin kayo. Yung mga ano mo, Pastor, yung mga church members mo, lalo na yung pinakamamahal na asawa, siyempre. Baka makalimutan, Diyos ko. Natatanda mo naman Shout out mo muna. Wala sa akin pinakamamahal na asawa, nag-iisa lang po yan. Yes. Sino pa nga ba yung isa? Okay. Siyempre, Sige. ito sa mga member po natin, mga kapamilya po natin sa Christ for All Church. Magandang araw sa lahat ng members ng Christ for All Church. Yes, praise Bakit ka nga pala nandito, Pastor? Kayo nga dapat kong tanongin, bakit ako nandito eh? Hindi, siyempre sa unang-unang episode, yung pinaka malapit sa puso ng ating Kuya Jim yung aming inimbitahan. Kasi naikikwento sa akin ni Kuya Jim yung makulay mong buhay bago ka naging pastor. At malalaman yan ng mga tao at ng iyong mga members sa church. Kasi kalimitan sa mga pastor, di ba, andun na agad di ba? Tingin nila nung iba parang ang bait na agad, banal na agad, di ba? So dito sa Usap Podcast, Kuya Jim, pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na hindi alam ng ibang tao at siguro hindi rin alam ng mga members sa Christ for All yung before nung Pastor Anjo. Di ba, Kuya Jim? Oo, pwedeng hindi nila alam, pwedeng naikwento na rin, pero baka meron ka pang sinisikreto na hindi mo pa binubunyag. Ito na yung pagkakataon na ibahagi mo yung kwento ng buhay mo na may kwenta dahil kasama mo si Kristo. Oo. Yan talaga plano mo eh. Oo. I-vulgar ko na lahat. Oo, yan, ibulgar na. Ilabas mo kung sino ka.
Ayan na naman tayo. Okay. Now, pero naalala ko lang, Kuya Jay, Pastor Anjo, naalala ko lang, gusto kong batiin yung Rise Up Pastors. Yes, No? oo. Kay Chairman Pastor Toki. At sa lahat ng mga kasama naming pastor doon. No? Keep up the good work. Keep up the good Stay strong. Kaya natin to. Kaya natin to. Okay, okay. Ayan. Shout out sa inyo. At Ayan, ikaw, Pastor, baka may gusto kang batiin na movement or Siyempre, oo. hindi mawawala Oy, yung mic mo. Siyempre, Wag hindi mic ka. mawawala yung Rise Up, Ayan. di ba? So, yan. Binabati ko kayo. Alam ko po na nakasupport po kayo rito. At unang-una patuloy akong napanood din nyo. Kagagawa ng kaibigan po natin. Yan, siyempre, Napanood ang pala si Liz. organization, MVP, yan. At sa lahat po ng mga... Yon, shout out bati sa po natin. MVP. Sino ang chairman dyan? Si Chairman Chairman Dan Dan. Santona. Yon. Hi, hello po sa Hello inyo. po. Ano pa ba? Nabanggit si Pastor Toki. Pastor Toki. You're next. You're next. Trace Yan God. nga, Pastor Anjo, yung mga bagay tungkol sa... Siyempre, nakikita ng mga tao na pag pastor, di ba, parang hindi na nakakagawa ng mali, hindi walang dinadaan ng problema. Kumaga, parang lagi na lang positive yung mga pastor. Pero siguro sa likod nung Kuya Jim, di ba? Sa likod ng- nung pagiging pastor, di ba? Paano ka nag-start? Religious ba yung pamilya mo? Ikaw ba'y... Paano ka nung bata ka? Huwag naman nung baby. Medyo mahaba, pang 1 oras lang yung kwentuhan natin dito. Tayo ang magdamag dito. yung mga years na bago ka makakilala o tawagin ni Lord sa paglilingkod. So, ako nung tinawag akong maglingkod sa Panginoon, so, totoo lang, ako pala simba. Which is, minsan ako dinadala ng pamilya ko sa Christian Church. Nag-serve din yung airpot ko, yung mga aking magulang. Then the problem na backslide, napalayo sa Panginoon. Then ako naman napabarkada. So, ako ay hindi naman religious, pabarkada na ako. Barkada, then nagsimula ang buhay ko magulo eh. Dahil siyempre, alam naman natin yung buhay ng ng mga kabataan, medyo ang gusto niyan yung mga bawal eh. Kasi alam naman natin yung bawal, yung aga akong naligarilyo. 14 years old pa lang ako, niligarilyo na ako, nagbibisyo na ako. Yan. So, magulo. Pati yung buhay ko, yung high school, matigas sa pulo, then pabalik-balik sa school dahil na sumasaulit palagi. Sumasaulit. Sumasaulit palagi. Yan, na-drop, school, then nalipat na school, palipat-lipat. Dahil sa bagong silang ako nag-aaral noon, tinaransfer ako sa sa RT. Sa may Venezuela, kung alam niyo yun. Mga anong edad ka niyan, Pas? Mga taon na ba ako noon? Hindi ko na matandaan eh. Siguro mga 17, gano'n. Bata pa, no? Bata pa. Pero yung background ng mga parents mo, religious sila or Christian na sila? Naging nakakilala sila sa Panginoon. Kaya lang, the problem, hindi na sila nagpatuloy. Then, napalayo, matagal, walang and ako naman ay dahil nga may katigasan ng ulo, ako yung pinakaproblema. Sino yung nagsasalita? Dito sa akin, mga kapatid ko sa akin. Dahil nga, syempre, gigising sila ng madaling araw, gigising sila ng mama ko. Pag napaparayot kami, yan, medyo, yung mabarkada, di ba, hinahanap ako pag madaling araw, saan ako nagpupunta. Mga balitaan nila, may gulong, may mga ganito, ganyan. Ayun, medyo meron sa kwento kapatid ko, masama yung loob niya sa akin noon eh. Dahil sa ganun mga pangyayari. Noon, pero ngayon, Noon. okay Kasi ngayon na. halos buong pamilya ko kasama ko na. Church, member po natin. Praise God, Serve na po sila ngayon. Yun, True you, kasi nakita nila siguro na tunay talaga yung, kasi from darkness to light ang datingan eh. Nung unang nakita ko nga to, Kuya Jim, si Pastor Anjo, parang Robin Padilla yung datingan. Ako nga, Coco Martin yung datingan. Batang Quiapo. so yun yung nangyari. The problem, dumating naman ako sa point na nakabuntis ako. Anak ko. Yun, maaga ako na anak.
Hindi ako handa. Hindi ako ready. Yung mga panahon na yun. Trabaho. Tapos, siyempre, habang sinubuhay yung pamilya. Kaya lang, the problem is, dahil hindi walang Diyos, nagkahiwalay din kami. Yun yung pinakamasakit na nangyari sa akin. Na naging nawasak yung pamilya ko. Dahil kakainom, siyempre, doon na rin. Chongke. Nagchochongke ko. Ay, kakadroga, hindi naman alam ng magulang ko na gumagamit ako noon. Ayun yung, isa sa mga way kung bakit nawasak yung buhay ko. Kuya Jim, Yun. magkakilala kayo pero tanungin mo Oo pa rin. nga, napansin ko, pinagpapawisan si Pastor. Unti-unti nang nag-open eh. Oo nga, nag-open siya. Ayun, eto nga yung mga kwento na simula noon bago magkaroon ng pagbabago. I do believe na ang buhay naman natin is hindi naman natin kayang baguhin talaga sa pansariling kakayanan. No? Ang may kakayanan lang na magbago sa atin ay yung hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, walang iba kundi si Kristo. So, nung na-encounter mo si Kristo, Pastor Anjo, gusto namin malaman yung kwento at istorya bago ka mag-start na magministeryo o maglingkod sa Panginoon. Before kang magpastor. Siyempre, of course, bago ka maging pastor, siguro naging member ka muna ng church. Tama ba? Kasi atong naging member ka, paupo-upo ka, pakuya-kuyakoy ka. At siguro yung mga senaryo na nangyayari, ang pwesto mo, paborito sa likuran. Tama ba ako sa likuran? Dahil ayaw mo nang malapit kay pastor, na habang nagpipreach yung pastor mo noon, now, hanggang sa palapit ka na ng palapit and then nag-decide ka na mag-serve na din kay Lord dahil sa matinding conviction. No, yun yung details gusto namin mapakinggan sa'yo kung paano ka ba Pastor, napunta sa church. Hindi ako nasa likuran, nasa harapan ako. Nasa harapan. Alam mo bakit? Wala akong magawa, tita ko, pastor. Doon daw ako pumunta. Wala mo lang choice eh. Ayun dala. Hindi, ganito yun. Sige. Siyempre, di ba, nagkaroon ng, lasing ako ng panahon na yun. Umattend ka ng church lasing. Hindi. Wala akong ginagawa kundi mag-inom. Nagkahiwalay kami ng asawa. Then, kausap siyempre ng mama ko yung tita ko. That time, hindi ko alam na pastor at pastora na yung tita ko. Na Pastor Ariel, Brigana, Yeah. and pastora na. Shoutout mo si Pastor Shoutout po, Bishop pastora Ariel. na si Abrigana. Yes. Hello po, shoutout po. So yan, mahal ko po kayo. Amen. So yan, eto na, nangyari. Tumawag sa akin yung tita ko. Sabi ni tita, magpalamig muna daw ako doon. Kasi pag may problema naman ako kahit nung bata pa, kinukuha naman, pinapapunta sa kanila, sa Valenzuela. Then, hindi ko alam na pastora na sila. At iba na yung bahay nila, dito na pala sa Kanumay. Ginawa ko, sabi, yun din binisa kay mama ko, doon muna daw ako. Kasi, siguro, dahil nga sa matigas yung ulo ko, diba, pasaway, wala na nga Panginoon, nanghihingi pa ng Panginoon. Tapos kayo, napunta ko, that time, hindi ko alam na, youth camp pala, sabi niya sa akin ng tita ko, tama ka, sa Sambales, maganda ron. Sabi ko naman, wow, swimming. E di, sabi ko, sige, sama ako. Yun. Time na nandun ako sa rooftop nila, nag-Diyos ako, meron akong tinanong sa Diyos. Siyempre, apang nandun, alam ko naman na meron Diyos. Sabi ko, Lord, may purpose pa ba ako? Kasi kung wala na, kunin mo na lang ako. Yun na talagang tanong ko nung panahon yun. Karang nawawalan ka na ng pag-asa. Walang pag-asa eh. Sabi ko, anong gagawin ko sa anak? Why, Pastor? Dahil broken ka? Dahil nasira yung Pamilya ko. relationship mo Tapos, sa una mo? anak ko, nandun sa papa, mama ko. Hindi ko alam gagawin ko. Wala akong trabaho ng panahon na yun. And hindi ko alam ang... Uso na ba yung kanta niya ni Michael B, yung sinaktan mo yung puso ko, dinikdik mo ng martilyo? Uso na yun, ba? pero hindi ko kanta yun. Hindi mo naging theme song naman. Sige. So yun, nangyari, di ba? That time, pagpunta ko naman dun sa Sambales, Kuya Jen. Ang gulat naman ako, pinagkakapan ako ng mga sundalo. Sabi ko, outing to. Bakit pinakapkapan ako yung pinagkukuha yung sigarilyo ko, yung lighter. Tapos pinapunta kami dun sa camp. Ang gulat ako, sayawang hallelujah pala. Oh, I see. Astig ka nun eh. Wala naman akong magawa. Doon na ako Naumpay ako maglalakad sa Balos. Doon. Nood ako ng mga nakapanood ako doon ng isang drama na talagang rumema sa akin. Yeah.
na na kung saan sa kadiliman, malaki problema, pero sa totoo si Jesus, tumating si Jesus, yun yung Oo. senaryo ng drama eh. Sa kabila ng wala ka ng pag-asa, meron palang Jesus Christ na nagbibigay ng pag-asa. Yes. O yun yung nangyari sa na sabi ko, parang merong May tama, nangungusap, ano. may tama. Then, Pero wala kang tama nung mga panahon na yon. Wala, Tumama lang talaga yun. Tapan siya eh. wala akong magot. Inubos lahat ng Sige, tama. doon ako, hindi ako makapag-video. Okay. Hindi, ano nila akong busy naman. Okay lang, sabi nga natin. Sige lang, diyan ka lang muna, pahinga ka muna dito. Dito ko naman, nakagalit sa akin. Kasi ako ng Diyos sa taas nila. Hanggang sa one time, parang bigla na lang ako nagkaroon ng nga ba ito? Parang bigla ako nagkaroon ng desire na umatid ng mga youth gathering. Wow. Sabi ko, Praise atid muna ako ng mga gawain nyo, pwede ba? Pwede naman daw eh. Atid ako doon, mga bata, mga kabataan, nandun din ako, nasa likod lang. Pinanonood ko sila. Hanggang sa parang bigla akong nasisiyahan na. Tinay, yung time na one time noon, nagka-altar call nun eh. Na-surrender ko yung buhay ko sa Panginoon. Tanda ko yun. Na sinuko ko yung buhay ko sa Diyos. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Siyempre, baduy na baduy nga ako dati na gano'n eh. Pero Astig, hindi ko talaga eh. hindi ko talaga kayang mapigil bakit ako umiiyak. Kasi sinuko ko sa Panginoon Diyos yung buhay ko. Praise So yun, God. nagkaroon ng ng tunay na pagbabago. Pagtagumpayan ko yung bisyo, lahat sinuko ko. Sabi ko, pati paninigarilyo, hindi na ako maninigarilyo. Yun, nagawa ko, nangyari na bago. Talagang totally sabi ng salita ng Diyos na wala tayong magagawang buhay sa Panginoon. Yes. Kaya nga sabi nga ng Kuya Jay, 2 Corinthians 5:17, if anyone isn't in Christ, is Patulong tayo, Pastor. ano nga ba yun, Pastor? Sabi mo na yun. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Yun. So, Yun yun. yung Kaya yun yung nangyari sa'yo, no? Oo, isang bagong nilalang ka na talaga. Isang bagong nila. Tsaka Praise makikita mo dun sa dun sa pagpapahayag ng buhay ni Pastor. Unang-una sabi niya, di ba? Sabi mo, dapat laging nasa likod dapat siya. Pero sabi niya nasa unahan, no choice. Ngayon, nung umattend naman siya, nung mga youth camp, no choice pa din siya. Kumbaga, isang katunayan na hindi ikaw yung talagang nagpupush na magbago. Merong, di ba, divine intervention na hindi, anak, halika rito, di ba? Kumbaga kasi sa Bible din naman katulad nila Jeremiah, di ba? Nila Paul, hindi naman nila pinili na sa umpisa maglingkod di ba? Si Paul nga, pumapatay ng mga Kristiyano eh. Hindi siya yung, naisip ko gusto ko magpastor. Hindi di ba? Ganon din naman yung istorya ni Kuya Jim eh. Kung sa susunod na mga episode siya i-interviewin ko. So nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos na hindi naman niya talaga plano di ba? Yung journey niya. Na, Unexpected yung mga pwedeng mangyari. Maganda yung journey nung... Tuloy mo. Pero if ever naman, minsan kasi, yung mga ina-expect natin, di ba, nilalampasan ng Panginoon yung mga expectation natin, yung mga unexpectation na dumadating sa ating buhay. No, yung ika nga higit pa sa iniisip natin, higit pa sa inaasahan natin na mangyayari, yung kayang gawin ng Panginoon No, sa pasimula pa lang, nandun na talaga yung mga kababalaghan talaga. No? mga milagro, no, na ginagawa ng Panginoon sa bawat tao. Simula pa ng likhain ng Diyos ang sangkatauhan. No, grabe talaga pag kumilos talaga ang Panginoon. Either sa individual or sa maraming tao na pag kumilos talaga siya, may nangyayari. Amen? Amen. Praise the Lord. May tanong ako kay Pastor. Sigurado hindi mo inisip na magpastor ka nung, kumbaga, loko-loko ka, di ba? Bago ka tawagin. Pero nung sinabi mo nga, umiiyak ka sa altar ng Panginoon, pumasok ba sa isip mo nung time na yun, magpapastor na ako? Hindi wala talaga Pero, kumbaga, na-convict ka na maglilingkod ka na ng totoo. Meron akong word na sinabi sa kanya na sa Panginoon, na sabi ko, nung naranasan ko siya, na-encounter ko siya. Sabi ko sa Panginoon, hanggat nabubuhay ako, maglilingkod po ako sa inyo.
Mm. So yun talaga yung yung mga word na sinabi ko sa Diyos. Kaya yung gulat na lang ako. Ito, after ng try ko magbago. Actually, 2 months pa nga lang ako na pinasok nila ako ng Bible school. Hindi ko rin alam kung bakit ako nandun. Mm. Abang dire-diretso na nag-aaral. Gusto ko siyang makilala pa. Tanong ako ng tanong. Ayun So yung from nagiging doon sa hunger. youth, tapos narinig mo yung panawagan ng Panginoon sa paglilingkod. Tuloy-tuloy na to, tuloy-tuloy yung paglalakbay, no? Hindi rin eh. So, May mga slides din, may mga dapa, may mga ano rin. Nagbibindi pa nga ako. Yan yung gusto naming marinig kasi. Marinig din Sa ako. Kuya Jay, Pastor, sa kabilang banda, no, maganda din yung minsan talagang may pumipilit sa'yo. No, kagaya Paano ng ibig kwento ni Pastor Anjo na si Tita Nancy niya, si Pastora, talagang nilalagay siya sa harapan. So may mga tao talagang ginagamit Ginagamit, ang Panginoon para i-push ka talaga eh. No, hindi lang maganda rin naman na yung kasabihan na may mga nagsasabi na ikaw ay pinili, hindi pinilit. Pero kailangan din pala talaga pilitin eh. Para makita niya lalo yung purpose niya sa buhay niya, kung ano yung totoong panawagan sa kanya ng Panginoon, di ba? Pastor, kagaya ng may mga nagga-guide. May mga So nagga-guide. kaya salamat sa mga pastor na ito na nagtsatsaga no sa isang taong ligaw, lito, no? Walang pag-asa, and then merong pastor na ginagamit ang Panginoon o lingkod ng Diyos ay either kahit hindi siya pastor, Mga kaibigan oo, ako mga na kaibigan, talagang no, isang malaking bagay sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon bago niya maabot yung panawagan niya is talagang gumamit siya ng mga instrumento. No. Kaya siguro sa shoutout muna ako. Shoutout kay Joseph Philip Joaquin at saka kay Genesis Pili. Pile. Ayan, hello. God bless sa inyo. God bless po sa inyo. Salamat sa inyong panonood. Okay. Pwede po kayong mag-comment mamaya yung mga gusto nyong itanong at pipili po kami ng mga magko-comment na magtatanong tungkol sa buhay ni Pastor Anjo. Kahit magtanong po kayo kung ang kaligtasan ba ng paniniwala niya ba pagdating sa kaligtasan ay Kung ano. nawawala o hindi nawawala, pwede niyo pong tanongin. Siya po ang sasagot. Biblia po ang sasagot. sorry. Okay. Pero by the way, balik tayo po kay Pastor Anjo. Ayun, Pastor Anjo, nasa na nga ba tayo? Kasi tatanong ni Kuya Jay paano daw yung mga pagsubok na naranasan ko habang ako ay naglalakbay sa pagsiserve. Yeah. Ano, may mga ups and down ba akong naranasan? Hindi siya smooth sailing, kumbaga. Hindi. Katulad din ng putulin lang kita. Meron tayong question sa ating viewers. Duksong din to o pwede din natin to incorporate dun sa aking tanong. Ang sabi dito, Direk, sino nagtanong? Ang sabi dito, ano po ang Malaking pagsubok ba? pinakamalaking pagsubok na hinarap ninyo nang magsimula kayong maglingkod sa Panginoon? Yun, pakagandang Ang tanong niya. tanong na yan ay galing Kay Grace Orbilio. Shout out sa'yo. Shout out. Ayan pa. Ulitin ko. Ano po ang pinakamalaking pagsubok na hinarap ninyo nang magsimula kayong maglingkod sa ating Panginoon? Ayan. Yung pagsisimula sa pagsiserve siguro na pagsubok. Yung pagsubok. Oh. Siguro Ano ba, yun. pera ba yan? Ano ba? Kasama na rin. Andiyan yan. Hindi pa ako nagpapasok. Oo, tama. Parang ako sa Diyos. Siyempre yung sarili ko, medyo talaga yan yung pinakakalabang ko. Then, Yes, totoo. may mga persecution na nagdadaanan. Bakit ganito, ganyan. Diba? Kasi nga, dumating ako sa point na ayoko muna umuwi sa amin sa Bagong Silang. Kasi nga, alam ko na, sabi nga na tita ko, pwede ka naman dumalaw doon. So, ano mo, Excuse me, Pastor. Ano pa to yung... Nag-start pa lang. Hindi ka pa pastor. Nag-start ka pa lang maglingkod. Yung pinakamatinding pagsubok na pinagdaanan. Siguro yung... Na-DA ka na ba, Pastor? Malayo, hindi yun. Hindi ako na-DA. Ako na-DA ako. Sige. Siguro yung trial sa pamilya. Oo, kasi Challenge. nag-aral pa ako, then gusto ko kasi makapag-abroad. Siyempre,
ang isa sa mga lagi ko nagiging pagsubok, yung anak ko, kung ano na nangyayari. Oh, Papakiramdam I ko see. kasi hindi ako naging tatay no, panahon na yun. Diba? Alam ko na hinahanap din ako noon. Ilang taon na pala yung anak ko na yun? Ngayon, 12 years old. Pwede ba natin siyang ano? Shout batiin out mo na. kay Queenie. Yan. Hello, Queenie. Hello, Queenie. Ngayon kasama ko siya mag-serve sa Panginoon. Yes, Yung life praise class. God. Oo, at best devotion pa nga siya ngayon sabi. Kaya masaya ako sa nangyayari sa buhay ng anak ko. Then, ano naman, yun, yung siguro mga naging trials ko, problema sa financial, ano pa ba? Siyempre, yung sarili ko, kasi andyan yung laban yung paano ko ba ito lalabanan yung paninigarilyo ko, hinahanap ng katawan ko, paano ko aanin yung sarili ko, didisiplinahin. Kaya salamat lang sa Tatay Ariel ko kasi talagang wala kaming ginawa na tinuro sa akin yun, kundi mag-fasting na mag-fasting. Oh, wow, ang dami. Ayun. Tanong ko nga, total fasting, gaano katagal yung naipag-fast mo na? No, ilang araw yung pinakamatagal? Isang linggo? Nag 40 days fasting ka na ba? Siguro 40 days, partial lang, ano lang, pagkagabi, makain ng kumat ng tawagin din lang. Pero yung matagal talaga na straight, ano lang, 10 days. Praise God. Pastor, para sa konting background lang doon sa mga viewers natin. Ano ba yung benefits na nakukuha? Yung spiritual fasting, kasi may fasting naman na, di ba? Maganda sa katawan. May fasting naman na hindi naman naniniwala. Kumbaga, ang purpose ng fasting ni Pastor is, meron siyang purpose doon sa fasting. Yung fasting kasi nung iba, gusto magpapayat, di ba? So yung fasting mo, yun yung nakatulong sa'yo para doon sa mga struggles. Para na sa sinasabi akin, mo. malaking tulong siya kasi disiplina. Yun ang pinaka number one sa akin ng fasting kasi disiplina. Nare-ready mo yung sarili mo. Gawin sa'yo ng Lord. Mapagtagumpayan mo yung pagkain, mapagtatagumpayan mo rin yung tukso. Kasi yun ang pinakamatinding laban natin Kaya sabi nga ng Panginoon, mahina ang katawan pero ang espiritu ay laging nakahanda. Tama, di ba? Mahina ang espiritu pero katawan wala. Yan kung minsan talaga naghahanap. So, dahil yun nung ginamit ng Tatay Ariel mo o si Bishop o si Pastor Ariel, yung pinaka-mentor mo, is para mas lalong mabuo yung bonding nyo and then mas mabuo yung relationship mo sa Panginoon, yung sa pamagitan ng pagpapasting, no? Isa din yan, prayer, prayerful. Umaga pa lang, pagising namin, Wow, antindi, ano? Wala, Kahit tulog ka, nananalangin ka. Hindi ka pala, Pastor. Ikaw na! Kabisado ko na kaya kukwento niyo. Yung ama namin, kabisado mo na. Hindi, ganito, Pastor, no? Yung total yung pagpapasting na yan is naipasok mo. Alam ko kasi sa pagpapasting ko, AJ, ibig sabihin ng fasting, fast eating. No, fast eating. Magpapas ka muna sa eating. Oo nga, kasi pinasok ko. Pero, praise God, malaking tulong talaga. Ibig sabihin, yung fasting na yan, mas napapalapit ka sa Panginoon, tama? Mas nai-empowered ka. Kasi na-experience din ako sa pagpapasting eh. Nung nag-fasting ako, nakabubuo ako ng mga songs no, na para sa Panginoon. Kasi direct bukas ang langit, no, kapag nag-fasting ka. Ibig sabihin, pag hindi ka nag-fasting, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Ibig sabihin, bas... Di ganun. Baka maabot tayo ng doktrina na. Meron ulit. Ano? Ulit yung dito, yung tanong from Joseph Philip Joaquin. Ayan, basahin ko lang. Putulin muna natin yun. Pastor Anjo, paano mo nalagpasan yung mga tukso ng withdrawal, lalo na sa mga bisyo mo? Ano ang naging alternative mo? Yan, medyo nadaanan ni Pastor kanina, di ba? Fasting. Ano pa ba yung... Kumbaga, ang mangyayari din dun sa kwento ni Pastor, kumbaga, parang advice na rin yung kwento niya dun sa mga tao na nakaka-experience ng ganito. Kasi ako, nag-iose din ako dati. Mahirap talaga yung, yung tukso, yung withdrawal eh. Nasagot na kanina ni Pastor Anjo yung isa, bukod dun sa fasting, sa guidance ng kanyang spiritual father, si Bishop Riel. Ano pa yung pwede mong masabi dun sa tanong ng ating... Ako kasi nung paborito ko talaga matulog sa church mula nung... Matulog. Matulog sa church. Kahit nagpiprint si Pastor, tulog na.
Ikaw talaga. Kapag ka, walang ordinaryo, dito na ako, isip ko, kasama Parang ko. sa bilyaran lang, di ba, Pas? Yung mga humuhusay sa bilyaran. Si Di ba may Efren Bata, kasabihan? si Efren Bata. Sa bilyaran na ako natutulog, Brad. Ganyan. So, siya sa simbahan na natutulog. Grabe, Pas. Natulog na ako sa bilyaran. Natulog ka na rin. Hindi rin naman ako Magkasabay sa simbahan tsaka sa bilyaran. Hindi ko sabihin ko, hindi rin ako gumaling eh. Gano'n. Hindi. Siguro nakatulong kasi sa akin yung mga nakakasama ko. Yes. Kasama ko. Yung environment, di ba? Yung mga taong kasama ko palagi. Kapatiran, di ba? Kapatiran. Yes. Then, lagi akong busy sa ministry ng mga panahon na yun. Oo. Then, yung pananalangin, talaga regular pa yung yung word. Yun Yes. yung mga kasi minsan talaga maraming papasok sa isipan mo eh. Maraming gugulo, di ba? Yung mga time na mga gusto mong gawin na alam mo namang mali. Yes. Na hindi dapat gawin. Ang pumunong talaga nun yung word eh. Yes. Mas na-enjoy ko yung word of God, na-enjoy ko yung prayer, na-enjoy ko yung noong mga panahon na yun, sa totoo lang, meron ngang nagsasabi sa akin, bakit ba pati yung gathering ng nanay, inaatinan mo pa? So yung mga bagay na yun, Pas, nakakatulong. Yes, malaki. Malaking tulong yung gathering, pakikinig, kasi parang ang gusto ko talaga lagi akong doon sa church. So, ang napaka-importante nakukuha kong aral kay Pastor Anjo ay ganito. No? Walang Kristiyano na lumalago na hindi nagsisimba. Siya nga natutulog Oo. dun eh. So, kung gusto mong Hindi natutulog sa simbahan. kung gusto mong mas mapalapit sa Panginoon, siya nga halos sa simbahan na natutulog, nakatira. So pag gusto mong mas mapalapit sa Panginoon, magsimba ka. Pumunta ka sa church, pumunta ka sa gathering. Yung tukso, nandiyan yan, hindi ka lalayuan yan eh. Tama ba? yan. No? So, yun ang antidote. Kailangan mo ng mga kasama. Hindi ka pwedeng maging isolated eh. Tama. Yung Loner, mag-isa ka solo lang. Christian eh. Hindi ka pwedeng nagbabasa ka ng Bible, basa ka lang ng basa, pero wala kang gathering eh. Wala kang ka-fellowship eh. Wala kang Di ba? kapalakasan. Wala kang accountability. Wala kang accountability. 'Di ba? Wala kang mentor, hindi pwede 'yon. So mahihirapan kang baguhin yung sitwasyon ng buhay mo kasi hindi mo mapapractice yung yung buhay na nabago sa kung wala kang mga taong nakakausap na mga tao na nakakaasar, mga taong mahilig manghingi, mga taong nangungutang, mga taong gagalitin. So doon mapapractice yung iyong mga fruit of the Holy Spirit, tama Pastor? Kailangan mo ng gathering talaga at kailangan mo ng merong tamang tao na kasama. Kaya kasama din dapat sa prayer na pinagpe-pray mo, Lord, dalan mo ako ng tamang tao, Tama. hindi yung may tama lang, kundi yung tamang tao. 'Di ba? Kasi meron kasing tao din na mali na dumadating sa buhay mo na pwedeng mas maka-impluwensya sa sa paglayo mo pa sa Panginoon. Tama. So, ganun ang ginawa ni Pastor Anjo. Diba? Hindi lahat ng masayang kasama ay tamang kasama. Yes. Oo. Kaya mahalaga talaga yung tamang tao. So maganda yung Oo. maganda yung kwento. May yung matututunan sa kwento ni Pastor. Umamin naman siya, 'di ba, na kung ano siya dati. At yung nakatulong sa kanya yung fasting, Oo. 'di ba? Yung si Bishop gathering. Ariel, Oo. gathering, yung word, yung pinaka-importante. Oo. So doon sa mga nakikinig sa atin, nakaka-relate Bali yun na Kuya Jay, yung sagot kay Joseph Philip Joaquin na katanungan niya paano niya na-overcome yung mga yun yung tukso. mga bagay yun, Kailangan mo talaga mag-church. Mag-commit ka sa simbahan. Para, mag-commit ka, maghanap ka ng pastor mo, mentor mo na talagang mag-guide sa'yo. Kagaya ng ginagawa ni Pastor Anjo. So yung mga pinagdaanan mo na yon, 'di ba? Mahaba-haba 'yon, siyempre, mga bago yung makarating ka doon sa pagiging pastor. Yeah. So, hanggang saan yung, kumbaga, pag binalikan mo ba yun, meron ka bang parang hindi na ako tutuloy, di ba? Kasi kung nag-decide ka na, hindi ka ngayon pastor, di ba? Downfall. O downfall, siyempre. Kasi kahit naman na Kristiyano ka na, hindi naman, sabi mo nga lagi Kuya Jem, di ba? Hindi exempted, pero protected. Meron akong kwento dyan, KJ. Sige, kwento mo, Pastor. Kwento ko sa inyo. Tol. Handa kami makinig sa kwento mo. Stop Stop. Kwento-kwento lang, di ba? So, ganito kasi yan. So, dahil 20 pa lang po ako na pinasok sa 20 pa lang ako Christian, pinasok ako sa Bible School. Nag-Bible school ka, Pastor. Wala ko dyan. Aral ng aral. Dumating ako sa point na mga ilang taon, nag-rebelde ako sa pastor. Oh. Sabi ko, ito yung lagi ko nakukwento sa church to.
Binenta mo ba siya sa 3 Hindi ko pirasong pilak? Hindi naman, Ay, hindi ko hindi naman siya hinalikan nung panahon na halik. Parang Lumayas lang ako ng church. Ah, Umalis lang ako ng church. Tapos nagdahilan-dahilan lang. May mga nadamay, ano kami, medyo may mga rebel. Hindi kami. yes. So, tumating sa punto na mas ginusto ko na nung bumalik sa bahay. Kasi nga, meron akong paniniwala na ayokong, paniniwala niya na ayokong paniwalaan. Gaya ng, Ayun, pinagtatalo na lang naman namin. Ang hindi ko lang naman gusto talaga is speaking tongues eh. Yun, yung kaligtasan, may issue din doon. Wala naman kami Wala. issue doon. Pagdating sa doktrina ng, kaligtasan is all about grace. Yes. So, yan. Dahil lang sa simple, minor doctrine, aalis muna ako sa church kasi parang ang tingin ko, ang tali-talino ko, ang galing-galing So, ko na. hindi ka naniniwala dati sa speaking in tongues? Dati hindi, kasi di naman kailangan. Yun ang paniniwala ko. Mahalaga, tinubos na ako ni Jesus. Yan. Parang ganun lang ang issue na namin. Tapos ako, malis naman. Then, nag-serve pa rin naman ako sa ibang church. Hanap ako ng mga churches na pwede kong paglingkuran. Serban. Kaya lang, iba't iba yung mga napunta akong church. Ang dami ko napuntahang church. Sinama ko pamilya ko. Kasi mas malapit, para mas malapit na. Wala rin. Hindi ko rin sila madala. Nagtatalo pa kami minsan. Ng pamilya ko. Dumating sa punto na umiyak na ako madaling araw. Kasi parang ang tingin ko, hindi na to yung kalooban sa akin ng Lord. Alam ko sa sarili ko na may mali sa puso. Nagdurugo ang puso mo. Oo, kasi masaya ako kapag may mga Bible study. Talaga mahilig na talaga ako doon kahit noon pa. Mag-evangelism, Bible study, yan. O nawala yun. Siyempre, akala ko kasi makakapag-serve naman ako kahit hindi. So, totoo naman makakapag-serve naman tayo sa iba. Kaya lang siguro hindi lang talaga ako doon tinanim. Oo, then hindi ako naging masaya. Hindi ako naging masaya sa buhay ko na yun. So, ang nangyari, Pastor, nagkaroon ng restoration sa'yo, no? Tama ba? Oo. May nakausap lang din. Nakausap ko sila ni Nong Julius, chat ako, sila Charles, mga kaibigan ko. Siya sabihan ako, balik. One time, nagsimba ako. Church ako, parang kasaya-saya nila. Tapos, eto na. Dahil nga meron kaming church sa Marikina noong panahon na yun, yung, girlfriend ko, na asawa ko na ngayon, hinahatid ko doon. Then, kasi may discipleship, nagtuturo siya doon. So, ang ginawa ko naman, naging masaya naman ako habang kahit malayo, minumotor namin yun. Parang naging masaya na ako. Sabi ko na nga lang sa Panginoon ng mga panahon na yun, okay Lord, kahit ganito na lang, tagahatid na lang po ako ng mga lingkod mo. Basta makapaglingkod lang uli. Parang yun na yung pumapasok sa puso ko. Yun. Papalapit ka na sa pagpapastor nun? Medyo yan. Yung panahon na yun. Then na-restore. Tapos gulat na lang ako, pinagturo ako sa prayer meeting ng pastor ko. Naalala ko pa yun. Then, siyempre, sinubukan ko ni magturo sa prayer meeting. Pero patuloy lang kita sandali. Pero maganda yung sinabi niya na yung parang okay na ako, tagahatid na lang ng mga lingkod mo. Kumbaga, yung humility, di ba? Oo. Di ba meron nga sa Bible yung nagpapakababa, tinataas ng Diyos. So, tinataniman na siya ng Diyos ng humility. Kumbaga, piniprepare na siya doon sa... From pride. And then, kasi 'di ba, sabi mo nga nagrebelde ka, no? Umano ka, parang tingin mo sa sarili mo mas magaling ka na sa pastor. No? Tama. Ganun ba? Ganun talaga mga rebellious spirit. Na kapag nag-aral kasi sa Bible school, hindi naman masamang mag-aral sa Bible. Ay guys, hindi masamang mag-aral sa Bible school. Kaya lang ang nagiging delikado yung parang feeling mo mas magaling ka na sa mentor mo, sa pastor mo. Magandang mag-aral po tayo sa Bible school, no? Tapos, yun ang naging feeling mo. No, kaya yung feeling talaga mandaraya Kasi biblically sinabi ang pakiramdam ay mandaraya. So ang nangyari is nung naramdaman mo yung nagkaroon ka ng pride, no? And then nung bumalik ka, parang nalungkot ka kasi nakita mo yung mga kapatiran masaya, tapos ikaw parang iba yung pakiramdam. Tama, yun yung naririnig ko sa kwento mo Tapos, masaya din. Parang naging masaya din kasi ako nung masaya sila Nung sinabi mo sa sarili mo na okay na ako, na tagahatid na lang. Kasi nung nagka-pride ka, parang sinabi mo kaya mo nang taasan. Magaling ako O taasan yung pastor mo.
parang si Lucifer ba, di ba? Di ba? Kaya mong maging Diyos. Kaya ko ng pantayan yan, kaya ko ng taasan dahil mas magaling ako, mas aral ako. So, binaba ka ulit ng Panginoon, di ba? Ang tindi ng transition, na yung parang pag nakita mo, na nagmataas, nagrebelde. So, pangit talaga yung nagmamataas, no, mga kapatid. Ang kawian rebellious talaga. So, nung nagpakababa, nagpakababa si pastor, sabi niya, okay na tagahatid na lang. Pero ngayon naman, palakpakan natin si Lord, di ba? Pwede. Pastor na ngayon na naglilingkod. Sige, tuloy mo, pastor. Ano pa ba yung... Ayun, siyempre, nagkaiyakan doon. Napag-teacher ako kasi humingi ako ng tawad sa congregation. Sorry po kasi ganyan. Hindi ko na rin napigilan umiyak. Ayun. Then, okay na. Paano ba? Sample nga ng pag-iyak. Okay na. Sige. Tapos, ito Parang na yun. naiiyakan na, pastor. Diba, Pastor na yun. one time, nagdi-devotion ako. Habang nagdi-devotion ako, hindi, isang Sunday na meron akong naranasan sa Diyos. Habang nag-worship ako, then pagtapos nung nag-devotion ako, may sinabi siya sa akin nung bago mag-Sunday. Bago mag-Sunday yung panahon na yun Nasabi, hanapin kita. Hanapin ko siya hanggang nandiyan pa pa. Andiyan pa ako. Sinasabi niya doon sa Isaiah. Then, ito ngayon, excited ako kasi anointing. Hapon pa yung service namin, anointing ko noong panahon na yun. Ginawa ko naman, kuya ko ng bagong silang, gano'n kasi ako bagong silang, punta Valenzuela, doon ako natutulog sa Valenzuela, gano'n. Excited na excited ako, pastor. Parang iba yung excitement ko nung magsamba nung panahon na yun. Kasi parang meron akong nararamdamang may mangyayari sa akin. Pero wala namang announcement, wala namang... Walang ganun. Hindi, eto na. One time. Gano'n, ito oil. Pinag-pray ako. Wala naman nangyari. Tinawag ako pagtasok ko pag-pray. Jo. Sabi sa akin ni Tate Ariel, magano'n ka nga dyan ng mga bata. Gusto ko nga may mangyari sa akin. Hindi ako mag-pray ng mga bata. Yan. Pray ng bata. Tay, patapos na. Sabi ko sa Lord, sabi ko, Panginoon, hindi ako papayag na walang mangyari ngayon Sabi ko sa kanya. Then doon na, eto na, parang nangungusap na sa akin si Lord na nandiyan siya. Then sabi ko sa Panginoon, alam ko na kasi na tinatawag niya naman ako talaga. Alam ko, gusto ko okay lang sa akin mag-pastor. Huwag lang siguro full-time, yun ang ko. Yung nagtatrabaho, tapos pa extra sa pastor, gano'n. Parang artista lang. Assistant pastor, mga gano'n lang siguro. Yung preach lang, gano'n. Kung magpapastor ako ng panahon nila. Pero sabi ko sa Panginoon, nagbitaw ako ng salita. Panginoon, sige po, magpapastor po ako. Pero bigyan mo po ako ng takpang. Nagulat na lang ako para akong kinidlatan. Yun. Kinidlatan. Oo, kinidlatan, nabaptize sa Holy Spirit. Grabe, speaking tongues. Yan na, yung speaking tongues na. Hindi ka naniniwala, pastor. Alam mo ba, na nung nag-speaking tongues ako, dumating ako sa point na umuwi ako sa bahay. Nag-speaking tongues ka. 2 araw akong di makapagsalita ng Tagalog. Speaking tongues. Grabe, no? Dahil hindi ka kasi naniniwala. Siguro hindi ako naniniwala. Yan tuloy, 2 araw, 2 gabi ka nag-speaking tongues. 2 araw, 2 gabi halos sigit pa nga yata. Yun nangyari sa akin ngayon. Hindi nga na yata 2 araw, mahigit pa. Ayun na. Dumating sa punto na papasok ko. Trabaho, uwi din ako. Kasi nga, parang di ako nakumali. Parang gusto ko lang mag-pray. Paano yan? Anong trabaho mo nun, pastor? Welder ako. Welder. So meron kang foreman. Tama. Paano mo kausapin siya? Hindi ko nga ulit sasalita. Okay. Umuwi na lang ako. Ito na ngayon. Kasi nga, bala ko di pa mag-abroad. Paano ako ngayon? Nag-a-apply ako noong panahon na yon. Okay. Dito ngayon, dumating sa punto na umuwi na ako ng bahay. Nagpe-pray ako doon, narinig ako ng mama ko. Hindi syempre, nagulat sila, pilit nila akong kinakausap, pinapakain. Tapos, tumagot ako, speaking tongues. Sabi ko, ba't ka ganyan? Siyempre, natakot sila. Huwag ko na loko-lokohin. Ayoko. Hindi ka mapagsalita anong maayos Di ginawa ko, umuwi na lang ako, pumunta ako sa church kasi wala namang makakaintindi sa akin. Okay. Doon ka na nag-start matulog sa church or hindi pa naman? Hindi siya natutulog. Umuwi muna ako ng church. Pray. Then, eto na. Dumating na sa punto na may mga nagpa-prophesy na kasi sa akin nun, pastor, na tinatawag daw ako ni Lord.
Oo. One time merong event doon na ano nga ba to? Youth anniversary. Ako yung speaker. Wow. Tapos noon, yun. Tapos noon nagkaroon ng prayer kami. Nagkaroon ng revival sa church. Halos lahat ng youth nakaranas ng ng kapuspusan ng banal na espiritu. Walang natira. Halos lahat tumba. Hindi rin namin alam kung ano nangyari ng panahon na yun. Then yun na, tuloy-tuloy na. At nangusap na si Lord sa akin. Kaya sa Word of God na yun, tinatawag niya ako full time. Then, ganoon din po. Biglang pag-uwi ko sa bahay, kay Pastor Argel, sabi niya sa akin, Jo, mag-resign ka na. Mag-full time ka na. Oo, confirm. Tapos, tanghali, nag-chat sa akin yung girlfriend ko. Pero asawa ko na. Ex-girlfriend. Ex-girlfriend. Ayun, nag-chat sa akin, mag-full time ka na. Nagkamali lang pala ng chat. Patanong pala yun, mag-full time ka ba? Ganon. Pero pagbasa ko, mag-full time ka na. Takot ako. Praise God. Full time na ako. Hindi yun, nagpa-pray na ako. Gabi, sabi ko, full time na ako. Siyempre, alam ko, hindi ako umuwi ng bahay. Kasi magagalit mama ko magagalit papa ko kasi expected nila mag-abroad ako. Yun na. Ang prayer ko ngayon sa Panginoon, Lord, talagang iniyak ko sa Panginoon to. Kung talagang tinawag mo ako, ikaw magsabi sa mama ko. Kasi tingin ko tatay ko, maintindihan Yes. parang parang hindi talaga maintindihan ng mama ko at ayaw ng mama ko magpastor. Kasi nga, agad niya yung tingin niya sa mga pastor, yun, syempre, parang Walang pera. gano'n talaga, gano'n. Yun. 2 linggong nakalipas, nagsimba yung mama ko, hinahanap na ako. Tatay ko, hinahanap na ako ng pamilya ko. Tanong niya sa akin, John, nag-resign ka na? Hindi ako makapagsalita. Wala akong masabi. Di, nag-start yung service. Panahon na yun. Di, Sunday service. Pagtapos ng service, doon nagkaroon ng presence ni Lord, nagkapuspusan. Yung mama ko, iyak ng iyak ko sa gilid. Nakakita siya ng vision, kinausap daw siya ni Lord. Nakakita siya ng vision na may malaking puno, nakita niya yung kamay ni Lord, tapos yung ibon pinapakain. Tapos nakita niya raw, pastor ako. Iyak siya ng iyak. Praise God. So kinausap siya ng Panginoon. Kaya daw siya iyak ng iyak. Sabi ko, ayaw tumigil. Ba't ayaw niya pa tumigil? Sinabi na nga ni Lord. Kasi daw, meron pa daw isang tinawag mong pastor sa pamilya namin. Tinuturo niya isang kapatid ko. Sabi ko, kaya di ko alam kung sino yung nakita niya pa. Kung tatay ko ba yun o yung Ay, iyak siya ng iyak doon. So, by the grace of God, at yung covenant namin ng Panginoon, nasabi ko, kung talagang tinawag mo ako, ikaw magsabi sa nanay ko, sa mama ko. So, sinabi na ni Lord sa Si Lord na true vision. Na, yun yung pangyayari. Kala ako nakakita ng puno, tapos may nakalambitin. Ikaw yun. Hindi biro lang. So yung ilang taon na yun, nung yung pangyayari hanggang ngayon, 7 years na yata. 7 years, di ba? 7 years. 7 Grabe. years na yung full time na hindi siya pinabayaan. Alam nyo, mahaba ang istorya talaga, ang kwento ng isang lingkod ng Panginoon na binago ng Diyos. Kukulangin yung oras natin para ikwento pa ng mas marami at ma-enjoy pa natin yung presence ni Lord. Lagi natin tatandaan na sabi ng Panginoon, 2 o 3 na nagkakatipon ay naroon siya. Naniniwala naman ako na kasama natin yung Panginoon at nag-glorify yung pangalan ng Diyos sa buhay natin dito na nagpa-podcast tayo. Dahil nga guest natin si Pastor Anjo, madami pang kwento ito na may kwenta Kaya may part 2 pa tayo. Hopefully, and pray natin na nagkaroon talaga ng part 2 pa na mai-guest natin ulit si Pastor Adjo. Kasi hindi niya pa nakikwento kung paano siya nag-start, nag-pioneer ng church. Di ba, Pastor? Sa dalandanan, kanina ang natin sa kanya, ang pag-welcome natin, Christ for All Church. Dalandanan. Dalandanan. Kasi yung main, nasa Kanumay. Tama, Pastor, no? So, hindi niya pa na-share yun at kung paano siya nagsimula kasi gaya niyan, ang pagpapastor ay hindi biro. Hahawak ka ng mga leaders, ng mga may mentoran mo, mga disciples na i-disciple mo. Ang mga disciples, alam naman natin, iba-ibang takbo ng utak, di ba? Iba-iba ang kung paano mag-isip, ang karakter, ang iba. Pero siguro sa susunod na istorya ni Pastor Anjo. Pero marami tayong natutunan doon sa Yes. Siguro yung mga nakaka-relate,
Minsan kasi, kahit di ka magpapastor, yung mga tao minsan nawawalan ng pag-asa. Yes. Na pag dumaan sila doon sa katulad ng pinagdaanan ng buhay ni pastor, kumbaga, pwede na hanggang doon, hinto ka na di ba? Pero makikita natin doon sa kwento ng buhay ni Pastor Anjo, no? From down, pride, Yes. di ba? Depression, di ba? Grabe, bata pa siya, batang ama na siya. Hindi naman siya religious, pero isipin mo, no? Nakita siya ng Diyos, di ba? Ginaid siya ng Diyos. At ngayon, di ba? Siya ngayon yung, kumbaga, spiritual father ng Church for All. Christ for All pala. Christ for All Church. Balik-baliktad, eh. So yun, di ba? Grabe yung way ng Diyos para i-guide yung taong sa tingin natin wala nang kwenta, di ba? Kasi ang tingin ngayon ng mga tao sa pastor, di ba? Okay siya, ganyan siya, pero hindi mo alam kung ano yung istorya. So, kahit hindi ka magpapastor, kung nanonood ka ngayon, naranasan mo yung mga nangyari katulad ng sa buhay ni pastor, makikita mo pa rin, di ba? Sa madilim na daan, yung liwanag nandun pa rin sa dulo. So, hinga natin si Pastor, bago tayo magtapos, hinga natin si Pastor ng message, para doon sa ating mga viewers, kung ano yung gusto niyang... pero bago tayo humingi ng message, meron pang Last last question. question, ayan. Kanina pa At tanong ng tanong yan eh. Galing ulit kay Joseph. Siya lang ba Joaquin, nagtatanong talaga? Okay, sige. Ayan, last question. At pwede mo na rin itong ituloy sa message mo kasi ang tanong niya, Ano ba yun? Pastor Anjo, what Bible verse has had the greatest impact in your life? Ayan, from Joseph Joaquin. Dahil English, Pastor, English English ang din sagot. ang sasagot mo. Dahil may kasabihan na nakakapogi ang pag-i-English. Ang favorite kong verse talaga na talaga umipak sa akin kahit yung mga una, yung Romans 8:31, tsaka John 11:40, yan. Oh, praise If God is for us, who can be against Yes. us? Kasi ang Diyos ay nasa atin, inolabas sa atin. May mga pagsubok man tayo sa buhay kapag si Lord nandiyan, ano man pagsubok, mapagtatagumpayan natin. Amen. Diba? At saka syempre, if you believe, you will see the glory of God. Yes. Ang mahalaga lang talaga dito yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kung gaano ka naniniwala sa Diyos. Kasi naniniwala tayo na kung ano kaya mong paniwalaan sa Panginoon, gagawin ng Panginoon. Yes, Ang amen. hindi mo kayang paniwalaan sa iyo, hindi obligadong gawin ng Panginoon. Yes. Diba? Kaya kung gusto mo makita yung galaw ng Diyos o kung paano siya magbago, kailangan mo munang maniwala. Yes, Kung amen. maniwala ka muna sa Panginoong Jesucristo, na kung saan siya yung nagbago ng buhay ng tao, diba? Siya yung nag-alay ng kanyang buhay para tayo ay mabago ang buhay, magkaroon ng buhay na walang hanggan, at magkaroon ng tunay na transformation. Kasi sa totoo lang, hindi natin kayang baguhin sarili natin nang iwalay sa Panginoon. Tama. Kaya kailangan nating maniwala sa mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na wala siyang hindi kayang baguhin. At kung ano man yung ipagmamalaki ko siguro ngayon, at may kung may yayabang man ako ngayon, ay kung paanong nakilala ko Panginoong Jesus. Amen. Yeah, Praise at God. binago niya yung buhay ko. Pasa. Glory to God. Alam niyo, maganda nga yun. If God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? Napakagandang verse yan, Pastor, na paborito mo. Totoo naman, kasi pagkaaway mo ang Diyos. ang pagkaaway mo si Satanas, pagkakampi mo si Satanas, kaaway mo ang Diyos. Pero kapag ang Diyos kakampi mo, sinong laban sa'yo, di ba? Kung napakagandang ano yun. Oo. Kuya Jay, baka meron kang gusto sabihin. May siya shoutout pa yata si God. Mag-shoutout muna tayo. Okay, shoutout kay Pastor J. De La Cruz. Yun, shoutout sa iyo, Pastor J. Ikaw. Shoutout din kay, excuse me po, kay Chang Lucy, Loba, ayan. Yun. God bless po at yes, lagi praise kayong God. manatiling healthy. Ayan. Shoutout din kay Ate Mitz, Joaquin. And sige, shoutout ko na rin si Pastor Aris de Guzman, yan, yung ating tatay-tatay sa Rise Up. Damay ko na rin si Tatay Reggie Santiago. Nandiyan ka. Hello, Tatay Reggie. Kita tayo. Okay. Praise God. At ito yung gabi na makabuluhan at
napakagandang usapan dahil tayo'y kinasihan ng Panginoon at sinamahan at laging nag-glorify ang Diyos. Ito yung Usap Podcast, Usapang May Kwenta. Usapan at kwentong may kwenta, no, at may kabuluhan. Usapang nagbibigay din ng pag-asa sa mga taong wala ng pag-asa, kagaya ni Pastor Anjo. Usapan din na kung saan yung mga tao na nahihirapang magbago, no, at maniniwala na may kakayanan ang Diyos na baguhin ka. Tama, Pastor, kagaya ng napag-usapan natin at kwento at share ng ating kausap ni si Pastor Anjo. Kuya Jay, may sasabihin ka? Ayan, at maraming salamat sa lahat ng nanood at nakinig sa atin ngayong araw. At unang-una, maraming salamat sa Diyos na sa pagkakataon na ibinigay sa amin at sa inyo upang marinig natin yung kwento ng buhay, hindi lang ni Pastor Anjo, kundi ni Anjo. Ni Anjo. Yung From kanyang Anjo kwento. to Pastor Anjo. Yes. So, naintindihan natin, Kaya kung meron kang kwento, sabi nga doon sa ating team, tara na, di ba? Kwento mo yan. Yung kwento ng buhay nyo, Yes. yan yung ating bida dito sa ating Usap Podcast. At i-announce ko lang yung ating live ngayon. Yung podcast natin is every 8 PM, p.m. Thursday. every Thursday. At mapapanood natin ito sa page ng God's Kingdom. Ayan. Hanapin nyo lang po sa Facebook nyo. At Paki-follow po. paki-follow po. At And like. kung meron kayong kumbaga natutunan o na-touch o na-inspire sa pinag-usapan natin sa buhay ni Pastor Anjo, comment kayo, i-like nyo, and share nyo na rin po yung ating video. Yes. At maraming salamat sa... Alam niyo po, nininervyos kaming tatlo talaga kasi first episode Pero sa mga susunod po, marami tayong mga exciting na mga bisita na nakausap. Ayan. Announce ko na po na sa June 25 Thursday ang ating guest po, dyan, Pastor Ariel Ocampo. Ng ano nga ba church yun? Life Christian Church. Ayan, Life Church, ikaw na nga Pastor. LCC, yun na yun. Siya po ang ating makakasama, Pastor Ariel Ocampo. No, dito. Excited ako. Pas, pinopo kita, siyempre. Last encourage. Last encouragement, last words. Nakapag-encourage naman ako kanina. Oo naman. Siguro, encourage ko kayo, lagi kayong sumubaybay dito po sa kanila pong, ano ba tawag yung podcast? Usap Podcast. Nakakatuwa po at naniniwala ko ito ay ministeryo na kung saan magbibigay ng encouragement sa buhay ng maraming mga tao. Pwedeng gamitin ng Diyos kung saan marami pang mga taong mabigyan ng pag-asa. Kaya lagi po tayo sumabaybay dito sa kanila pong Usap Podcast. Yun naman po. Yes, at maraming salamat po sa social media team, no, sa pangunguna ni Hope Gakutan, Derek Hope Gakutan at ang kanyang buong team, no. Kung pagpalain kayo ni Lord, yan. At maraming salamat, of course, sa lahat ng manonood. Baka makalimutan ko, Kuya Jay. Sige, tuloy mo lang. Si Ate Josephine Waki. Papagalitan tayo. Shout out. Baka mapamura yan, mapamura. Kamusta naman Siyempre, ang aking pinakamamahal, siyempre, huling-huli yan. Hindi man sa una, dahil ang sabi nga ng awit, sa huli, palagi na. Ang aking wife na si Pastora Grace Gakutan. Joaquin. Shout out sa mga anak ko dyan. Hello po. At muli, maraming... O yung asawa mo, o yung ano mo, yung anak mo. Ayun, yung anak ko, si Jaden Matthew Joaquin at yung aking anak si Jana Marie. Ayan. Shout out. Nanonood din sila. Yun nga pala binilin kanina bago ako umalis. Tay, batiin mo ako Tatay kasi tawag sa akin. Ayan, at malapit na po tayong talagang interesante yung ating ating programa. Maiksi yung oras Pero
So mga susunod, abangan niyo po. At muli, maraming salamat sa lahat ng nanood at nakinig sa ating podcast ngayon, yung ating Usap Podcast. At sa susunod na June 25, si Pastor Ariel po ang ating magiging panauhing pangdangal. Yes. Antayin natin yung kwento Marami ng kanya. tayong inspirasyon, marami tayong matututunan doon kay Pastor. Abangan niyo po, ipopost namin yung video niya para makita niyo po kung sino Yes. si Pastor Ariel. At yun nga po, maraming salamat sa pagkakataon at oras na binigay niyo sa pakikinig at panonood ng Usap Podcast, Sa Usapang pangsimula at pagbabago. Salamat, Pastor Anjo Faustino. No? Sigurado na napaus ka sa amin. Ayan, maraming salamat. To God be the glory. Yes.